si Layla. Bagong Christian pa lang at gusto ko na makilala yung family ko kay Lord. And that is the struggle of me dahil family ko, especially my mother, is a devoted Catholic. Ay ma, dito na po ako. Saan ka na naman galing? Lagi ka na lang ginagabi. Dali na po ako ng church, ma. Puro. Ano ba yung church mo? Stay all day? Lagi ka na lang nasa labas May gawaan po kasi kami sa church na. Puro ka na lang church. Magawa mo dito, di mo na nagagawa. Yung mga kapatid mo na yung gumagawa ng mga gawain mo Ano ka dito? Border? Ma, sorry. Ay, Clay, sama ka sa church. Sama natin sila, Bebang. Maganda ba dun? Tsaka walang gabantay dito sa bahay kapag sumama tayong lahat. O yan ang pinag-uusapan niyo. Tara, sama ako. Invite kasama kayo sa church. May tribe service kami. Bali lahat ng youth nandun. Tapos may pa-food pa sila. Pero ate, gusto ko yan. Sama ako. Kaya lang baka hindi tayo payagan ni mama. E di magpaalam tayo. Ikaw, Aning, sama ka? Kaya na lang mga ate, may gagawin pa ako mamaya. Ma, alis na po kami, ma. Okay. Maga kayo umuwi huwag kayong magpapali. Ako, ma. At may balak na kayong umuwi. Sorry po, ma. Anong sorry? Simula nga hindi na kayo atin sa church na yan Ano ba napapala niyo dyan? Pero ma, gusto pa namin ng matanda pa. Ngayon pa natututunan niyo sa church? Ang sumagot? Huwag na kayong matan dyan Katoliko tayong sinilang, mamamatay tayong katoliko. Huwag naman po, ma. Bakit? Ano ba napapala niyo dyan? Hindi na! Magsakit na kayo doon! Paano pa kayo Oh, mga ate. Nakauwi na pala kayo. Pakihanap ni mama. Oo nga, napagalitan nga kami. Bakit naman kasi gabi na kayo nakauwi? Ako na gumawa ng mga gawain dito sa bahay. Saka wala man lang tumulong sa akin. Umalis kasi kayong tatlo. Uy, ngayon lang naman nangyari to Tsaka sige, kami nagagawa bukas. Sus, wag na. Bakit parang galit ka? Hindi ako galit mga ate. Nagkasabi lang ako na sana, bago kayo umalis, ginawa niyo muna yung mga gawain niyo. Tsaka nagawa na rin naman namin kayo yung mga pinagawain Sadyang na late lang talaga kami nauwi. Tsaka nagsabi na naman kami sa'yo, di ba, na kami na bahala sa mga gawain bahay bukas. Aning, pwede ba? Nasermon na nga kami ni Mama. Tsaka kakagaling lang namin sa church. Oh, bakit parang kayo nagagalit sa akin? Tsaka, bakit parang kasalanan ko? Bakit parang lagi na lang ako yung napag-iiwanan? Magkakapatid tayo dito mga ate. Pero di ko nararamdaman na may kapatid ako. Na kahit anong gawin ko, hindi ako magiging singgalin niyo. Saan ba nanggagaling yan, Aning? Kami? Oo mga ate! Kayo! Kasi kahit anong gawin niyo, ang galing-galing niyo. Eh ako, kahit anong pagod ko, kahit anong kayod ko, hindi ako lumapit sa galing niyo. Kasi ikaw Ate Clyde, ikaw yung maganda. Ikaw Ate Layla, ikaw yung matalino. Ikaw Ate Bebang, ikaw yung favorite ni Mama. Eh ako, oo, magkakapatid tayo dito. Pero alam niyo yung totoo, inggit na inggit ako sa inyo. Bakit ka ba nagkakaganyan, Aning? Bakit parang kasalanan namin? Yung talinong sinasabi mo, yun na yung paraan ko para mapansin ako nila, Mama. Sino man sa ating mapalad dito, kayong tatlo yun. Kasi sana, mahilig at marunong din ako sa sports katulad mo. At sana naging adventurous din ako gaya mo, Bebang. At sana may sense of humor din ako, Aning, katulad mo. Kasi bentang-benta yun kila Mama Patas naman ang binibigay ng pagmamahal sa akin nila, Mama. Iba-iba lang siguro ang paraan nila na binibigay sa atin. Hindi ko naman sinasabing unfair si Mama. I'm just saying that Mama's favorites. Naalala niyo ba nung pag-uwi ko galing school? Ibinili sila Mamang mga dress. Si Ate Clyde nakapili na. Si Bebang nakapili na. Tapos pipiliin ko sana yung red na dress kasi favorite ko yun Pero sabi ni Mama, sa'yo daw yun. Kasi favorite mo daw yung red Pero sadyang binili daw nila yon para sa'yo. Layla, alam mo naman di ba, nandito ka
para sa'yo. Nandito ako para sa inyo, bilang ate nyo. Kaya't sana ipagpasensyahan natin ang bawat isa sa mga selos na nararamdaman natin. Sana, bilang magkakapatid, mas lalo pa natin tinutulungan ang bawat isa. Lahat naman ng sinasabi ko sa inyo, totoo na nakita ko. Pero wala na yun. Simula na nakatin ako ng church, hindi ko naramdaman yung tunay na pagmamahal. Hindi ko naramdaman yung tunay na pagmamahal ni Lord. Kaya nga unti-unti na ako naghihindi. Alam niyo, Lord ko naramdaman yung tunay na saya. Lord ko rin naramdaman na special ka sa Kanya. Kaya nga diba sinama ko kayo? O kasi hindi ka sumama eh. Hindi kayo tsapera sa amin, aning ha? Kaya sumama ka na kapag inaaya ka namin. Mga anak, pwede ba ako pumasok? Sige po, kanina pa po ba kayo dyan? Actually, oo. Narinig ko lahat. Pasensyahan niyo na ako ha. Ganyan na pala kayong nararamdaman. No po, ma. Okay lang po yun. Naiintindihan po namin kayo. Opo, ma. Kahit ano pong mangyari, mahal na mahal po namin kayo. Alam niyo mga anak, sobrang proud ako sa inyo. Lalo na sa'yo. Pakabait mong bata. Pakabait niyo mga anak para sa akin. Alam mo nung umpisa, nag-attend mo dyan sa church na yan, gagalit ako. Kasi lagi ka nalang gabi umuwi eh. Pero habang tumatagal, nakikita ko yung pagbabago mo. Yung pagiging maila ko sa amin ng papa mo noon, wala na. Sorry po din, ma. Kasi nung time na po nung nilalayo talaga yung sarili ko. Kasi feeling ko po, wala po akong kwenta sa paningin niyo. Pero nag-church po ako, Spirit po yung nagturo at nagpaintindi sa akin ng lahat ng mga nangyayari. Sorry din po, ma, kasi natakas po ako para nang makapag-church. No, anak. Alam ko namang nasa tama ka eh. Ay, ginagawa mo sa church. Sobrang proud ako sa iyo. Hindi ka na po galit sa amin ngayon, ma, kasi na-rate kami kanina. Alam mo, ma, sama ka kaya sa amin sa church minsan. Oo nga, ma, para malaman mo din kung ano ginagawa namin doon. Sige na nga. Hindi nga kayo dito. Kaya talaga mga anak ko. Uy, sama din ako ha. Oo naman. After nung pangyayari na yun, mas lalo kaming napalapit sa isa't isa. Lahat kami magkakapatid, nagpatuloy sa pag-attend ng church hanggang sa nagkaroon din kami ng mga ministry lahat. Si Mama, ayun, sobrang init din sa paglilingkod kay Lord. Kasi ang saya lang na buong pamilya kami na naglilingkod at may pananampalataya kay Lord. Uy, Junel, gumising ka na daw dyan. Sabi ni Mama, may pasok pa tayo. Ay, ayaw mo ha. Junel! 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 Ayaw talaga na ito. Ano ba yan? Puro kalokohan. Sabi nga dyan. Uy, tol, kakay mo lang din. Oh boy, nahan ko kayo kanina sa school kaso wala na kayo. Nauna na kami. Dapat pala sumabay ka rin sa amin. Nag-road trip kami kanina dun. Umangkas kami sa Canela Cardo. Nakalibre pa kami ng pamasahe. Hindi naka 1, 2, 3 to si Race. Wait, tol, di ako nagawa 1, 2, 3. Kuhain niyo yun, nandadami siya no. Masaya naman ako sa lahat ng aspect ng buhay ko. May mga kaibigan ako na laging nandyan sa akin. Pamilya na sobrang supportive sa lahat ng ginagawa ko. Pero akala ko hindi na magbabago yun. Sobrang miss ka lang namin ni Kuya. Ka na mag-alala sa amin, Ma. Ako na bahala dito sa bunso natin. Nung araw ka palang wala dito sa bahay, Ma. Pero sobrang lungkot na agad. Paano? Si Kuya, lagi na sa basketballan. Uy, hindi Ma. Nag-inis nga ako kanina sa bahay eh. Ano po, Ma? Ah, sige po. Ingat ka po dyan, Ma.
Ingat ka po dyan sa Dubai, ma. Lagi ka po namin paprepare kay Lord na ingatan ka. Bye po. Ingat po. Love you, ma. Oh, Bunso, ba't nakasimangot ka? Huwag ka na malungkot. Isipin mo lang ginagawa natin to para kay mama. Ba't pa kasi tayo nagka-problema sa pera? Sobrang miss ko na si mama. Hindi ko na nga alam gagawin ko eh. Ano ka ba, Bunso? Di mo nawala si mama eh. Nasa malayo lang siya. Pero lagi naman natin siya makakausap, di ba? Kaya ikaw, Bunso, pagkausap natin siya, kung may papakita na malungkot ka, malungkot tayong dalawa. Kasi pag ganun, mas lalo malulungkot si mama dun sa Dubai. O sige na ha, mag-ayos ka na dyan. Huwag ka na malungkot, ako na mag-isahin para mamaya. Ganun pala yung buhay, no? Parang roller coaster. Minsan masaya, minsan hindi. Nung nawala si mama, sobra kong dinamdam yun. Kasi feeling ko iniwan ako ng taong mahal ko. Para akong nabalian ng parte sa katawan. Kasi si mama talaga yung nagpa-feel sa akin ng pagmamahal at nagbibigay sa akin ng pag-asa kapag malungkot ako. Ngayon, hindi ko na alam kung anong mangyayari. Pero dumating si Hope. Hey tol, nga pala. Mag-inis ka mamaya sa bahay ha. Pupunta kasi mga classmates ko, may groupings kami. Oo, lagi na lang. Sige na nga, malakas ka naman sa akin eh. Okay lang yan. Kasama ka namin sila mamaya eh. Sila Race. Wait tol, nandito ka na pala. Papakilala kita sa mga classmates ko. May groupings kami. Junel, ito nga pala si Ana, si Ace, si Cassie. Papakilala ko ba sila sa'yo? Sa Junel. May pre, si Hope nga pala. Hi. Nung nakilala ko si Hope, iba yung naramdaman ko. Sobrang gaan ng loob ko sa kanya. Habang tumatagal, naging magkaibigan kami at mas nakikilala ko siya. Eventually, naging mag-boyfriend at girlfriend kami. Okay naman yung relationship namin. Pero tulad ng ibang story ang pag-ibig, may katapusan din pala. Bro! Tol! Pre! Sabihin nyo nga sa akin, siya papalugi sa pogi ko to. Oh! Siyang lugi tol, di ba? Sabi niya nga, space daw eh. Siguro astronaut yung gusto niya. Hanapin pa nga niya daw sarili niya. Ha? Saan? So searching! Ghostbuster ka, girl! Uy, tama na yan. Tama na yan, babae lang yan. Tsaka mga bata pa tayo. Babae lang. Simula nang nawala si mama, siya lang nagbigay sa ansaya at pag-asa. Tol, sorry, pero tignan mo yung Twitter ni Hope. Nakita ko yung dam account niya. Uy, patingin nga! Ako na lang magbabasa, baka lahat yung umiyak photo ko. Anong klaseng status yan? Parang naghahanap pa rin siya ng jowa. Oh, tignan niyo yung comment. What's your type? Handsome kind of guy? Ikaw yun, tol! Oh, sweet and funny. Pali ka naman, di ba? Oo, minsan, sweet and spicy. Mga loko, alam mo yung broken ng tropa natin. Basta, Junel, okay lang na umiyak, pero huwag mong sasirain ang buhay mo dahil lang dyan. Walang alak, walang sigarilyo, walang bisyo, ang nakakalutas ng mga salit sa mga problema. Tama, at tinalan tayo. Let's go, food trip. Kayo na lang, pangin ako sa labas. Nung dumating si Hope sa buhay ko, literal na pag-asa yung naramdaman ko. Dahil siya yung nagbigay ulit sa akin ng kasiyahan. Siya yung nagturo sa akin kung paano ulit mamuhay. Siya ang nagpuna ng mga hinahanap ko na pagkukulang. Pero gaya nung nangyari sa amin nila mama, nawala din siya. Na-trauma na din siguro ako kasi after noon nawalan na ako ng panlasa sa pag-ibig. Pilit kong hinanap yung sarili ko. Pilit kong pinasaya yung sarili ko kasama ng mga kaibigan ko. Kung saan-saang lugar ako napunta, pero wala. Wala na ata akong pag-asa. Baka hanggang dito na lang. Ganito na lang ba lagi talaga, Lord? Lagi na lang ganito yung mararanasan ko. In Jesus' name, Amen. Junel, Ace, salamat sa time nyo ha. See you sa Saturday. Salamat po kuya, salamat po. Pero teka Junel, pwede ba tayo mag-usap? Pwede naman. May po ba? Kamusta ka na? Tagal man din nagparamdam ha. Ay, yun po ba? Pasensya na po. Nagkaroon ng mga problema.
Ano bang problema mo? Dito naman yung leader mo para pakinggan ang problema mo. Ayun nga po, sorry po kuya kung bigla akong nawala. Siguro hanggang ngayon po, inaanap ko pa rin yung sarili ko. Hindi pa rin po siguro ako nakamove on sa nangyari sa past ko. Yung kala mama, yung sa ex-girlfriend ko. Nung umalis si mama, nung iniwan din ako ng girlfriend ko. After nun, feeling ko po talaga na wala na ako ng pag-asa. Hindi ko na po alam kung ano yung purpose ng buhay ko. Hindi ko na po alam kung ano yung mangyayari sa buhay ko. Kasi si mama talaga yung nagbibigay sa akin ng saya eh. After po nung nawala si mama, nung nakilala ko naman yung ex-girlfriend ko, parang yung kulang sa akin nung nawala si mama, siya yung nag-fulfill. Eh parehas din po akong iniwan eh. Kaya hanggang ngayon, sobrang tanda ko na ilang years na yung nakalipas. Nahanap ko pa rin po yung sarili ko. Hindi ko pa talaga siya mahanap. Hinahanap ko pa rin po yung hope sa buhay ko. Na lately ko lang rin po na intindihan yung purpose ni Lord sa buhay ko na hindi pala dapat sa tao hinahanap yung pag-asa o yung hope. Dapat pala sa Kanya. Kaya po ulit ako umatan dito sa cell group. At nagpapakasakali na tanggapin mo. At salamat po kasi sinel group mo pa rin po ako. Ano ka ba? Bilang leader mo, dapat sa akin ka lagi nagsasabi. Ayun nga. Salamat po kuya. Salamat. See you sa Saturday Salamat po. After ng conversation namin ni Kuya Fidel, mas nalinawan na ako. Kaya nag-focus ako kay Lord. Humingi ako ng tulong hanggang sa unti-unti akong mag-heal sa mga sugat ng kahapon. Hanggang sa nagamit na rin ako sa harapan at mapaglingkuran si Lord. Hindi pala tao o anumang bagay na magbibigay sa atin ng pag-asa. Kasi minsan, yung pag-asa na nakuha natin sa tao ay panandalian lang. Pero yung pag-asa na binibigay sa atin ni Lord, panghabang buhay. Musta ka naman? Okay naman ako yan. Masaya na ako, especially Christian. Sayang nga lang kasi ngayon kung kailan pa ako patanda, ako na ako. Sana nung bata ako talaga. Nakilala yun. Okay lang yan. Ang mga lang yan ngayon. Pero sige kuya, kanina pa ako iihi eh. Ihi lang ako saglit. Ay, naku, kapagod sa work. Kapagod sa lahat. Uy, diyan ka na pala. Ay, kanina pa. Kumusta naman yung work mo? Ito, work sa office, work sa bahay, puro na lang work. Oh my goodness. Uy, Laila, kasi wala pa naghahatid sa'yo. Wala akong nakikitang naghahatid sa'yo sa labas ha. Wala pang balak mag-asawa. Asawa agad? Hindi ba pwedeng boyfriend muna? Grabe ka naman. Ayun nga yung pinapoint ko. Wala ka bang balak? Tsaka nasa right age ka na. Settled ka na nga eh. May ipon ka. May work ka. Tapos naglilingkod ka pa sa Panginoon, di ba? Tsaka, ganda-ganda mo, di ba? Wala kang boyfriend or ano man lang. At saka balita ko may nanliligot sa'yo sa office nyo ha. Tapos may nagka-chat pa sa'yo sa school natin dati, ng schoolmate natin. Hindi ko sila ini-entertain, no? At saka hindi ko naman sila gusto. Wala pa naman sana yan sa isip ko. Ikaw lang tong laging nangunguleta. Porket may Fidel ka na. Speaking of Fidel, hindi nga nagre-reply sa akin yun. Eh, hindi nga man lang sumasagot sa tawag ko. Nakakainis kaya? Oh, tignan mo. Tapos kukulitin mo pa ako kung mag-boyfriend ako o mag-aasawa ako. At ikaw nga itong namumblema kay Fidel, no? At saka ayoko pa yung problemahin mga lalaking yan. Wow! Coming from you ah. Tsaka tabi ka nga dyan. Sabi sa cellphone ko. Lalo lang umiinit yung ulo ko tapos nang-aasar ka pa. Oh, tingnan mo. Ikaw yung nagsisimulang mang asar. Kaya, ngayon, gusto mo ba magkape? Kape? Yes. Libre mo? Ano pa nga ba? Gee. Oh, Pero, wait lang. Ano? Ayoko ng kape. Sumasakit lalo yung ulo ko. Lalong iinit yung ulo ko. Oh, sige, may naisip na ako kung saan tayo pupunta. Saan? Basta magbibihis lang tayo, ah. Okay. Oo. Tsaka, mas gusto ko yung fruit juice kaysa sa kape kasi lalong umiinit yung ulo ko doon. Oh, huwag ka nang Let's madaming go na. iniisip pa. Let's go. Ganda ko pa naman today. Let's go!
Para namang ewan ko. Paano mo kasi, kaya nito ako napipit sa'yo, hindi ka nag-reply. Gusto ko lang pala. Ay, sorry na. Nalobat na ako, tsaka may nakusap ko lang isang side group eh. Ano ba kayo? Coffee shop to, para kayong ass-please. Ito kasing ate mo eh, parang malakas si katawan eh. Lagi pang galit. Akala mo, dito ako, nag-umakas kayo dalawa. Tsaka di ba order ba tayo? Tara na, ulitin na. Dito lang yung dalawang ko ah. Ay, kaya, ay, din yung daughter mo. Oo, mamaya papakilala ka din. Sige. Dito na kayo pupukulay. Clay, si Junay nga pala. Kasal ko. Hi, Janelle. So, ilan ba ka na nga pala? 24? Parang may kilala akong same age mo. Tsaka, parang match-match pa kayo ng kulay ng gabi ba? Pasensya mo na si Clay, bibiro lang yan. Hindi, okay lang. Ano ba kayo? Joke lang yun. Pero pwede nyo naman sabihin sa ako. Pinipilit niyo. Si Laila, siya yung babae na naging close ko after ng encounter namin sa isa't isa. Masaya ako kasi nabigyan kami ng pagkakataon na Lord na magkakilala. Ay, Kuya Fidel, Ate Clay, kahit po muna kayo, pasensya nyo, nabawasan ko yung buko pa. Sakto-sakto. Ay, hindi yung dala namin sa inong ate Clay mo. Ay, talaga po, salamat po. Check mo nga kung buo pa yan. Mukha nga, mabigat pa po eh. Teka nga lang, ba't tala gusto mo kaming kausapin ng ate Clay mo? Oo Ay. nga. Bakit niya? Ayun nga po, syempre ikaw po yung leader ko sa cell group at si Ate Clay naman po yung ate ni Laila. Papaalam ko po sana muna siya sa inyo na gusto ko po sana siyang ligawan. Ha? Pakiulit. Gusto ko po sanang ligawan si Ikaw Laila. kasi, binibiro-biro mo sa coffee shop yung dalawa eh. Yan tuloy. Di ba nga, sabi ko na nga ba, kaya na talaga ang endgame. Totoo nga yung biro-biro ko sa inyo. At saka, para sa akin, wala namang problema eh. Actually, matured naman kayo spiritually na. Tapos, settled na kayo. Pares kayong may work, pares kayo nag-iipon, nasa right age pa kayo. So, wala namang problema sa akin yun. Ang problema nga lang ay kay Laila. So, kung okay ba kay Laila? Pero pili ka naman, okay naman sa kanya. At saka, okay rin naman kay Mama kasi kilala ka naman ni Mama. At saka sa isang church lang din naman tayo. Pares kayo naglilingkod sa Panginoon. So, goods ka sa amin, syempre. Ayun nga po, kaya ko nga rin po kayo unang kinausap. Actually, kayo po talaga yung unang kinausap. Kasi gusto ko malaman nyo na mabuti naman po yung intention ko kay Laila. At baka after po neto, tsaka pa lang po akong magpapaalam din sa kanya na manligaw. Pero teka, napaalam mo na ba yun kay Pastor? Ayun din po, after din po kasi neto, magkikita rin naman po kami ni Pastor. So baka mag-usap at magpaalam na rin po ako sa kanya. Tama-tama yan, ibigay mo, di ba? Ay, pwede nga, pwede. Tsaka kainin natin to kasi masyadong dorog na yun, no? Kawawa naman yung dala mong buko pa eh. Sige po, sige. Sige, kain po kayo. Kumain na po ako kanina. Handa ka na ba? Apo, Pastor. Okay, dahil handa ka na, alam mo naman ang panliligaw ay paghahanda sa pag-asawa. Nasa tamang edad ka na rin naman, saka matagal ka na sa ministry. Kung well nilad na sa tamang edad ka na, okay, go. Salamat po, Pastor. Habang tumatagal na nakakasama ko si Junel, hindi lang Junel ang tawag ko sa kanya, kundi Junel. Hindi ko na namamalayan na unti-unti ko na siyang nagugustuhan. Pero di ko alam kung gusto niya rin ako. Bahala na si Lord. Laila, na-enjoy mo ba yung Tagaytay trip natin? Oo, ganda nga ng view. Oo nga, ganda. Na-enjoy ko din. Nga pala, Laila, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Pero bago yun, huwag kang mag-alala kasi pinaalam ko na rin naman to sa family mo, sa mga leaders at sa pastor niya. Gusto sana kitang ligawan. Seryoso ka? Oo naman.
What? We're getting married now, right, Janelle? Yes po, ma'am. Wow, congrats! Eh Yes! di, soon to be the lima ka na. Laila de Lima! Laila de Lima! Tita Laila, pwede ko po ba kayo ma-interview ni Tito Janelle? May project po kasi kami sa school about love. Naikwento ko po kasi sa grupo namin yung love story nyo, kaya kayo po yung napili namin sa interview. Sure. Ano ba yan, video? Opo, Tita Laila. Tita Laila, Tito Janelle, ready na po ba kayo? Ready na. Sige po, start na po tayo. So, paano niyo po nalaman na kayo na po yung para sa isa't isa? After 20 years, ito na kami ngayon. Nananatili pa rin ang pagmamahalan namin sa isa't isa. Pinagtibay ito ng mga pagsubok na dinaanan namin sa buhay. Siyempre, si Lord lang talaga ang kinabutan namin. Siya yung pinatawag namin or pinakapitan namin sa lahat ng problema namin. Sa Kanya lamang kami lumalapit. Di ba pa? Oo naman. Kaya si Lord talaga yung dahilan kung bakit nanatili kami patatag at pinili namin mahalin ng isa. Amen. Sa una, hindi naman talaga namin alam kung para kami sa isa't isa eh. Perfect timing lang talaga si Lord. Baguhin muna namin yung aming sarili, yung pananampalataya namin sa Kanya. Kaya, para sa inyong lahat dyan na nanonood, ang perfect timing, hindi mo yan makahanap kung hindi pa ayos ang sarili mo sa harapan ni Lord. Kaya ngayon, kung naghahanap kayo ng pagmamahal, huwag mo ito hanapin sa ibang tao. Hanapin mo ito kay Lord, sa Kanya ka lang lumapit. Amen? Daw yun. Favorite mo daw kasi yun. May sama din ako! Sama din ako kasi daw. Action. Anong reaction namin? Hoy, ano, yung murian nila. Kasi wala kayo. Bebe. Ganun ba yan? Wait lang. Kalakuan! Tabi nga dyan! 2, 1, action. Tagaso na. Ang sikip kasi. Serious. Tito Laila, Tito Janelle, ready na po ba kayo? Akong nawala. Ba't di ka sumagot? Mag-hint ka rin kasi. Mag-hint ka rin yung Okay, 1,